lahat po ay magsiluhod bilang tanda sa paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tuwirang ang kasiyahan at kagalakan ay dulot niya. Kung lahat lamang ay tuwirang makakadama, lahat ay magsusumigaw ang galak na puso niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ano nga bagang sugat ang di paghihilumin? Anong sakit ang di niya mapagagaling? Anong hirap ang hindi niya mapagagaan? Anong kakulangang hindi niya mapupunuan? At ano ang hindi niya magagawa? Samantalang lahat ay imposible niyang matupad. Sapagkat ang lahat ay posible naganap sa tao na maibigay niya at ibabahagi samantalang kaimposiblihang pagnilayan at suriin, hindi kayang liripin ng sinuman. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaumbaga, sa isip at damdamin ng tao ay posibleng maganap. Sa damdamin at kaisipan, mahirap liripin. Subalit sa kalooban at kagustuhan ng Ama, posible ang lahat. Kaya't ang lahat, kung tuwirang makikinabang sa bawat kanyang hain at pagnanasang ibigay, tuwiran niyang masasambit, Diyos Amay, buhay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Habang umaawit po ang mga choir na nagpa-partner-partner po, galak ang puso ko. Nasabi ko nga po, kung ganyan ba naman lagi ang lahat ng tao, para maging masaya. Ang ganda po, ang ligaya. At kung lahat lang ng tao'y makakadama, napagtatakpan na po ng ligaya yung kalungkutan. Totoong-totoo po, lahat naman ng tao'y may pinagdaraanan. Wala naman pong ligtas sa mga pagdaraanan sa buhay. Kanya-kanya lamang pang laban. Buhay po bang Diyos? Kanya-kanya lamang pagkampay sa hamon sa buhay. Kaya sa mga choir, kung ganyan ba naman nga lagi, ang saya-saya. Ano po? Kaya tama lang pong ginawa ni Guro, marami siyang utang sa Diyos. Joke-joke, sabi ng tao, pero totoo yun. Mahirap magsinungaling. Yung pong utang na sinasabi ko, madalas siyang lumiban. Kaya ngayon po hindi na, kaya salamat. Alam niyo po, hindi pa po talaga nga po palang nakakapanabik. Nandito po, nakita ko po yung aking
Ruby, masaya tayo. Walang iyakan. Salamat po kay Ruby na ginamit ng Panginoon. Kaya po kami ay nakarating sa aming tinunguhan. Kaya po nung Sabado, natatawa nga po ako no, yung tinunguhan namin sabi niya, Lola, sabi daw ng apo niya, ano ba yan, Eka? Yan na ba, Eka, ang katapusan talaga yan? Sabi niya, bakit? Di ba, Eka, kanina ka pa nanonood? Iba naman, Eka, ito. Sabi daw ng Lola, nung apo, bakit, Eka? Hindi na natapos. Kanina ka pa, Eka, nanonood. Yung pala, inuulit-ulit niya na lahat ng mensahe. At sabi niya, Timo, Eka, sabi ni apo, sa Sabado ha, pabalik kayo. Sa Sabado ha, ay di ko po ako alam yun Aba, nung napakinggan ko nga pala, sa Sabado, hindi kaya ako nagsawa yung mga tega nila. Sabi ko, talaga pong napakabuti ng Ama. Siyempre po inaliw. At alam niyo po ba, pwede na po pala akong umalis. Pwede na po palang pagkatiwalaang iwanan ng mga alagad. Ano po? Salamat sa Ama. Alam niyo po, masayang malungkot dahil pinatotohanan lang po ng Ama. Nasabi ko nga po kanina, ba't di nagninilay ang tao? Ang bawat naglilingkod dito, walang sweldo kahit 5 bingi. Subalit, bakit nga ba nagbabatang nagtutungo rito? Ano nga ba ang napapala? Ano nga ba ang nakakamtan? Alam niyo po, sa paglilingkod mo, kung titingnan mo yung inaalay mo, mahihirapan ang isip mo. Kung titingnan mo yung sinusuko mo, mahihirapan ang damdamin mo. Kung sa ganang sarili mo lamang ang pagtupad mo, mahihirapan kang tumupad. Subalit, ang lahat ng isinuko mo, ang lahat ng ginagawa mo, kung hindi ganang ikaw ang may kagustuhan at kalooban ng Ama, lahat po'y magaan. At yan po ang pawang katotohanan. Kaya, baka po mamaya hindi na paggunita sa akin, ngayon po dinadatalaya, wala po akong masabi. Sapagkat sa gabi pong ganyan, doon sila nakikinig, nanonood yung Lisel, Don. Maraming salamat, anak, sa inyong maalab na pagtanggap. Kapatid na Peli, sa inyong paglingap sa amin. Kahanga-hanga ang ginawa mo, anak. Bagamat nasa trabaho ka, pinuntahan mo kami para sunduin. At 2 araw lang ang pahinga mo, inilagak mo pa, iniyalay mo pa sa amin. Maghapon hanggang gabi, pinag-drive mo kami. Napakabuti ng Diyos. Pinakita lang niya ang pangangalaga niya kahit siyanda ko sa mga naglilingkod sa Kanya, hindi niya iniaalis. Kundi, pinakikita niya ang pagsubaybay, paggabay, sa pamamagitan ng mga sinusubo niyang mga tao. At nung kami hatid, nagpaalam din po siya sa opisina at nagbalik ulit siya sa opisina. Subalit hanggang sa makapag-check-in kami, nandun po sila sa labas. Hindi nila kami iniiwan at talagang silang mag-inay tinitingnan kami. Panay ang babay nila bilang tao. Napakagalak po ng puso ko sapagkat sabi ko nga nakakaiyak bilang tao, subalit hindi po pinakita ng Diyos na ako'y umiyak sa kanila sapagkat hindi ako pwedeng maging isang lampa. Subalit sabi nga po sa kaibuturan deep inside sa aking kalooban, anak, pinasasalamatan kita sa ginawa mo. Panaligan mo lahat ang mensahe sa iyo na maganap sapagkat ganang bilang tao, wala akong alam sa buhay mo. Hindi kita
pinakilala at ngayon lang tayo nagkita, noon lang tayo nagkita. Subalit salamat sa Ama, pinakilala ka. Salamat sa Kanya at naway maging kagalakan pa ang maging dulot sa inyong pamilya. Pati na Peli, nasabi nga po niya bakit? Basta mag-atid ako. Nanay, umuwi nga dyan ang ate ko, hindi mo hinatid. Siya po, hatid mo. Sabi, unfair ka. Sabi, talaga. Sabi niya po. Talagang, sabi ko po, napakabuti ng Ama, napakadakila. Doon po pinakita ng Ama yung pagkilos niya. Sino ka? Ano ka? Subalit, sa Ama mahalaga ka. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, dahil sa Kanyang kaloob, nais ko po siyang pasalamatan. Hindi po magkamayaw sa aking damdamin. Bagamat habang ako'y naroroon may pagsubok sa aking iniwanan, subalit purihin ng Ama. Pinayapa niya po ako. At bagamat pagod, anong oras po kami dumating kagabi, aga pang nagising dahil ginising ako. Isa lang ang hiniling ko sa Ama. Alam ko po na ito'y pagdalisay mo sa akin kung ako'y magsasalita ng hindi marapat, magtatanong sa'yo, magrereklamo sa'yo. Wala po akong tatanong. Ang sasabihin ko lang po, maraming salamat. Sapagkat wala namang magaganap kundi mo kaloob. At walang maihahayag kundi sa kaganapan. Purihin, purihin, purihin ka. Tunay na buhay ka sa bawat anak mo. Lahat ng kumikilala at tumatanggap sa iyo at nagsasabuhay ng salita mo, pinatataba mo ang lupa, yung inaaruga, at patuloy mong tinatamnan, pinangangalagaan, upang huwag mabunot, mabali, mapigkal man lang ang bawat tumubo na nagkaroon ng sanga. Sa iyong katapatan, sa iyong pagmamahal, sa iyong kalinga, doon lamang kami umaasa, o dakilang Ama. Sa pangalang Jesus, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu. Amen. Mga minamahal, ang tanong ni Father kanina, mayaman ba kayo? Nang wala pong sumasagot ng, opo, nalulungkot po ako. Wala ka mang kayamanan sa panglupa. Subalit kung mayaman ka sa pananampalataya, parang nasa inyo ng lahat. Mahirap ka man sa larangan ng material na bagay, pampisikal na pamumuhay, subalit mayaman ka sa espiritual. Lahat sa iyo'y sagana. Pag-iisip na may pangunawang malawak, malalim na pangunawa, damdaming na mabuti, kaaya-aya, kagandahang loob na may pagmamahal, liwanag ng buhay ay nasa sa iyo, sapagkat mayaman ka sa larangan ng kabutihan ng Ama. Kaya po, naway patuloy kayong magsiyaman. Patuloy kayong matuto sa larangan ng kayamanan ng pisikal na pamumuhay. Hindi lamang ng spiritual na pamumuhay, hindi lamang ng pisikal na pamumuhay. Naway maging mayaman kayo sa pang-spiritual na pamumuhay. At ang pisikal, tandaan po ninyo, ang sabi nga po, lakbayin mo man ang buong mundo.
Makita mo man ang lahat ng magagandang tanawin. Makain mo man ang lahat ng masasarap. Limpak-limpak na salapi ay iyong matanggap. Kundi ka maligaya. At panandalian lang ang saya. Baliwala ang lahat. Subalit, kapag mayaman ka sa pang-espiritual na pamumuhay, ang kayamanang pampisikal, mapupunuan ang lahat yan. At yan po ang pawang katotohanan, sapagkat naghahasik ang Ama at bungkal lang ng bungkal. Ikaw man ay isang taong magbubukid, kung ikaw'y magbubukid, lilinangin mo munang mabuti ang iyong lupain. Bago mo hasikan. At kung ikaw naman ay naghuhukay ng balon, sa unay mahirap, marami kang tatamaan kung may bato o buhanginan yaon. Subalit sa iyong pagbabata, makikita mo rin ang kalambutan. At pag nakita mo na ang kalambutan, madali na ito at magaan na maghukay. At kapag lumalim na at nakita mo na ang sibol at di ka nagsawa, patuloy kang nagpalalim, patuloy kang bumungkal, patuloy mong ibinigay ang kalaliman. At nang matapos magbungkal, sa kaliliman ay nakatanggap ka na. Sibol lang ng sibol, apaw lang ng apaw. Hindi ka na mahihirapan. Bihasa ka na, kumbaga. Magaan na para sa'yo, madali na para sa'yo, sapagkat sa pananampalataya man, nasa unang hirap, nasa huli ang sarap. Kapag nasumpungan mo ang liwanag, hahawiin niyang dilim. Kaya, sa paghawi niyan, maaring mahirap. Subalit, kapag nahawi ng ganap ang dilim at nabanaagan mo na ang liwanag, makikita mo na ang lahat. Maliwanag man ang mata mo, pag nilayan mo kung alin ang mas mabuti. Subalit, alam niyo baga, pinasilay ang isang bulag. May cellphone pa. Nakasandal sa tabi ng pintuan. Pandama lang ang ginagamit at pandinig. Walang pananaw. Subalit daig pa ang isang may pananaw na maliwanag. Na kung hindi siya ganang, maliksi, mataluti, o matalino, dadaigin pa ng isang bulag na mabilis ang pandama, malakas ang pandinig, maliksi ang pangunawa. Mga minamahal, napakabuti ng Ama. Ipinagkakaloob niya ang lahat para sa tao. Ang tao lamang ang ayaw tumanggap. Pinakikita niya ang lahat para sa tao. Ang tao lamang ang ayaw magsumakit, magsumikap na maapuhap. Subalit, kung lahat ng tao pagsusumikapan, pagsusumakitang kamtin ang nararapat na nais ng Amang matanggap ng lahat, walang mahirap. Lahat ay unti-unting gumagaan, lumuluwag, tumitibay. Nang simula ay hirap, sakit at dusa. Mga minamahal, kaya nga't may tinatawag na pagkakalag, pagkaalipin, at paglaya. Upang kamtin ng tao ang tuwirang katighawan, kaluwagan, katagumpayan. Nawa ang karampot
na sa pakiramdam ng tao ay mapalago niya sa pananalig niya sa Ama. Nawa ang wala sa palagay ng tao ay magkaroon sa pananampalataya niya. Nawa ang mahirap para sa inyo, mapagaan ng pagtitiwala nyo sa bumuhay sa inyo. At nawa ang patay ay patuloy na magmithing mabuhay. Yaon ay ang patay ng pag-asa, na pag-asa ninyo, na patuloy niyong mithiin, maging pag-asa ang lahat nang hindi kayo manindig. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Alalaumbaga, mahirap ulatin ang taong bingit bulag. Kay sarap mag-ulat sa taong maliwanag ang kaisipan at may pandama na mainam. Subalit, hindi dumaing kailanman ang Ama't Kristo sa buhay ng tao na nagsalitang, hirap na ako sa iyo. Na nagsalitang, sumusuko na ako sa iyo. Na nagsalitang, ayaw na kitang apuhapin. Na nagsalitang, hindi na kita tatanggapin. Lahat ginawa ng Ama. Pinagsumikapan ng Espiritu niya at sa pangalan ng Anak na apuhapin ang mahirap apuhapin, hanapin ang nawalay at ilapit upang magbalik loob sa mga mahal. Mga minamahal, ang bawat puso ay may pagtibok, may buhay. Ganyan din ang lupa, may buhay. Sapagkat kung walang buhay ang lupa, walang mabubuhay na pananim. Kaya nabubuhay ang lupa sapagkat nandyan ang tubig. Patotoo lamang ng Ama, ang lupa at tubig ay pinagsama niya. Tulad sa katawan ng tao, lupa at tubig, espiritu at katawan, na kung tataglayin ng bawat isa, ay makikita ninyo ang tunay na ginhawa. Hindi sa larangan ng salapi, kundi sa larangan ng Espiritu ng Ama. Yan ang buhay. Yan ang ligaya. Hindi kayo tinututulat, pinipigilang magsiyaman. Maghanap ng kayamanan na panglupa lamang. Ang tinututulan at sinasambit sa inyo na huwag ninyong gagawin ang kalimutan at mawalay sa magbibigay buhay. Mga mahal, nawa ang patuloy niyong mitiin, ang inyong matabang lupa ay patuloy na tumaba at ang walang buhay na lupa ay mabuhay sa pamamagitan ng paghahari ng Ama't Anak sa kapangyarihan ng Espiritu na tatanggapin ng tao. Mahal na mahal ko kayo. Walang taong magaling sa larangan ng kabanalan ng pag-uulat. Walang taong matalino sa larangan ng kabanalan na pag-uulat. Walang taong may lakas sa larangan ng kabanalan na pag-uulat. Subalit, tao ang nangungusap para ibukang bibig ng Espiritu na naghahayag. Kaya't sa Espiritu ng Ama at ng Anak, ang lahat ay lalakas. Ang lahat ay tatalino. Ang lahat ay magiging mainam kung tuwirang kikilalanin ang nagbigay ng buhay. Sumayin niyong kapayapaan at pagharian kayong lubos. Nekkaramaniyahanan. 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 Buhay po ba ang Diyos?
Yun na nga po ba sinasabi ko eh. Kaya ako po hindi pwedeng magkwento ng diretso sa pagkatao. Kaya ngayon po muli na binigyan akong pagkakataon, salamat muli sa pamilya ni Ruby, mahal na kapatid, na bilang tao po, ninang kapatid ang tawag ko po dyan eh. Sapagkat sundot hatid din po kami pagdating sa Manila at probinsya. Buhay na buhay po ang Diyos. Binibigyan ka ng sasakyan na maliwala sa katawan, binibigyan ka kapanatagan na maliwala sa kaisipan, binibigyan ka ng kalooban na may kagalakan kung siyang iyong tuwirang mararamdaman sa buhay. Buhay po ba ang Diyos? At pinakita ng Ama kung may lungkot, may galak. Sapagkat ganun man po pag-uwi ko galak. Sa mga pinagdaanan, galak pa rin. Sabi ko nga po, kailangan mapuspos ako. Iwanan kita, iaalay kita sa Ama, at ako ay pagagamit sa Kanya. Kaya, kanina pong umaga, nakapagmisay ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng internet, ng computer po. Salamat kay Arlene. Kay buti po ng Diyos. Kung ninilayan niyo po ang gawin ito'y batas ng Ama, binigay niya po ang mga alagad. Sabi ko nga po kay Mother, di tayo pwedeng magsabay. Sabi ko po kapatid na, di tayo pwedeng magsabay. Sapagkat sabi po ng anak niya, po, balik po kayo ulit. Para noon po hindi na kayo na magsabay ng may prinsip. So, may director nga po at principal. Ano po? Sapagkat iba't iba ang gampanin nila. Kaya salamat sa choir, IT team, mga caps, lahat ng alagad. Salamat guro. Yan, kay sarap. Pag lagi mong dinadalawang yung mga anak. Yung guro kapag laging absent, walang matututunan yung mga estudyante. Salamat sa aming organisto. Nasabi ko nga po, malawak na pagninilay habang ako'y naroroon sa dakong pinuntahan ko o tinunguan. Ako nag-iisa doon sa terrace na nakatingala. Nasabi ko, Panginoon, bahala ka na sa gawain mo. Malulungkot po ako kung mababatid ko po nakakaunti ang tao. Subalit salamat. Salamat po sa inyo nung Sabado. Salamat. Bagamat wala po, bilang Apo Kunching, salamat sa lahat ng dumalo. Hindi po ako nakapanood. Subalit, salamat sa Ama. Nanonood siya sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti po. Sa tuwing lilisan po ako, ang isip at damdamin ko'y sabi ko, ito na ang buhay ko. Ito na ang galak ko. Kung itong pinundasyon na ito na 11 years, magto 12 years, na marami na pong sinuko, na marami ng kaganapan na pinagdaanan. Kung halimbawa ako'y lilisan para lamang mag-aliw, umaliw sa sarili, hindi yun ang kaaliwan, subalit binigay ng Ama. Salamat po. Alam niyo po ba, dahil walang roaming doon, lahat ng cellphone patay. Magaling po yung aking sponsor na yan eh. Hindi niya sinabing may roaming siya para hindi ako makatext. At ako rin
Hindi niya sinabing pwede ako magdala. At nawala naman din po sa loob ko dahil sinabi ko po sa manugang ko, anak, 3 days before, i-rooming mo ko. Para nandoon man ako, makapag-text pa rin ako kapag may emergency kung ano man yung sa tao. Hindi po naganap. Subalit kay buti pa rin ang Ama. Salamat muli doon. Malaya po ako nakakatawag dito. Mahal ang babayaran nyo. Kaya lamang po ang tinatawagan ko yung pong mahalaga lang na dahil pinadama sa akin. At sabi nga po ni Ruby, po, sige po Eka, kaysa naman po nag-aalala kayo. Salamat Ruby. Salamat anak. Ganyan po kumilos ang Diyos. Masurpresa siya. Ni sa hinagap ng isip ko, hindi ko po inisip na gagawin niya ni Ruby sa akin. Totoong-totoo po. Sapagkat sino ako? Ano ako? At kaya po ako hindi makapagsalita noon nang malaman ko hindi alam ng magulang. Ayaw ko po siyang mapagalitan. Subalit salamat po nandiyan ang mami niya. Nalaman. Salamat sa angel na 3 Maria. Kiss mo daw sila. Nakiss mo na ba? Nalamangan daw kayo. Lagi po siyang nakakapit. Laging, sabi niya, ala, magalit ka na Eka, basta sasama ako. Sabi sa anak niya. Sabi ko po, sa isip-isip ko lang, ano kayang nararamdaman nito? Ba't ayaw niya akong iwanan? Panginoon, padama mo nga sa akin kung ano nararamdaman niya. Salamat po. Salamat po talaga. Alam ko po kung hindi ang Diyos ang naghahari sa inyo, hindi niyo po gugustuhin ang gawain ito. Dahil wala naman kayo napapala. Sa akin, di po ba? Pero sa Diyos may napapala po kayo. Salamat. At pinagnilayan ko po, bakit nga ba ang tao hindi nagninilay? Nagsimula ang gawain ito sa payak na payak. Sa ilalim ng tahanan, sa garahe, at sa maliit na tindahan na ginawang altar. Hanggang sa lumaki. Sa isang alagad, naging 2-3 hanggang dumami. Na pinadadama at pinakikita po ng Ama na tunay na siyang kumikilo sapagkat wala naman akong binibigay sa kanila ni singkumbingi. Sila pa nga nagbibigay sa akin. Saan ka ba hahanap noon? Di po ba lahat ng iyon ay gawa ng Diyos? Sapagkat ang gawain na may pagmamahalan, na may pagkakaisa at pagkakaunawaan, sa Diyos po iyan. Subalit ang gawain na payabangan, pagalingan, at lamangan, bangayan, paligsahan, awayan, bahabahaginan, hindi po sa Diyos yan. Kaya kung pagninilayan po ninyo, hindi ko lang po masabi sa inyo, nasa diretsyon daan kayo. Sapagkat hindi po ako mapang-inganya. At di ko kayo ingganyahin. Sapagkat ang gusto ko po, ang Ama ang inyong maramdaman at ang Kristo ang sa inyo'y manahan, huwag ang salita kong sa inyo ay inyo lamang sinunod. Sapagkat kung susunod po kayo sa akin at di nyo naman mararamdaman ng Diyos, baliwala lamang. Ang pinakamahalaga po, kaya kayo naririto, nakadarama kayo sa Kanya, nakakakilala kayo sa Kanya, nagtitiwala kayo sa Kanya, naniniwala kayo sa Kanya, nabubuhay ang pananalig nyo, lumalalim ang pananampalataya nyo. At sabi nga po ni Amo, Apo Kunching, salamat. Pagpatuloy mo, patuloy mo pang pagandahin, ang mga mensahe ay patuloy pong pagagandahin ng Ama. Para lalo nilang madama. Sila po'y nakadama, kaya naunawaan nila mensahe. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po ba yun?
na kayo'y nakadama kaya nakakaunawa kayo ng mensahe ng pare. Tama po ba? At yan po ang pawang totoo. Kung walang pandama ang isang tao sa pananampalataya niya, para lamang nakikinig siya sa batingaw na kumakalembang, na pagkatapos na ito ay wala ng tunog, wala na rin sa kanya pandinig. Subalit ang may pandama, tapos na yung mensahe, nakalipas ng araw, nakalipas ng magdamag, nakalipas na ilang araw, nakalipas na ilang buwan, nakalipas na ang taon, kapag ang pandama mong nabuhay, ang siyang nag-ahari sa iyo, patuloy at patuloy ng Ama ang umaaliw, nagpapasigla, nagpapalakas ng buhay mo, sapagkat siya ang tunay na buhay. Kaya sa inyo pong lahat, pagharian kayong ganap. Buhay nga po ba ang Diyos? Ano pa ang hahanapin mo sa Ama? Ano pa ang makikita mo? Pinasilay ang mga ibon na malayang bumababa. Na dito'y alam ko binebenta pong mahal yun. Noong una hindi ko alam kung anong ibon yun. Sabi ko, hindi naman yan maya-maya. Wala palang maya-maya dito. Subalit, sabi ko, tiningnan ko yung tuka. Tiningnan ko yung kilos. Tiningnan ko yung pagkaanyo. Ito yung binibili na tinuturo ang magsalita. Ano po? Martinez. Ang dami kaya. Subalit hindi hinuhuli para ibenta. Dito, kawawa ka, Martinez ka. Pag nakita ka, bukas, ilang daan ka na. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kung pag-aaralan ninyo at pagninilayan, kung ang tao sinusunod ang batas niya, bakit ang batas ng Ama'y di masunod? Na kung lahat lang ng tao ang batas niya ang susundin, alam niyo po ba, walang mahirap na tao. Totoong totoo. Pawang katotohanan. Kaya lamang may mahirap na tao, maraming masakim. At maraming walang karunungan para naman gamitin sa buhay. At yaon ay nagaganap kung pagninilayan nyo lamang at kalooban ng Ama, sapagkat kung lahat ng tao'y matalino, tuso, walang magpapaalipin. Paano kang magre-restaurant kung wala kang tagahugas? Paano kang magre-restaurant kung wala kang tagaluto? Paano kang magre-restaurant kung wala kang taga-timpla? Mayaman ka. Nasa iyo ang lahat. Ikaw ba lahat? Nagluluto ka. Nagtitimpla ka. Namamalengke ka. Anong say-say ng kayamanan mo? Hindi mo nalasap. Subalit, ito ang pinagnilayan na dapat pagnilayan. Maraming tao hanggang sa namatay, hindi naginhawaan sa kanyang kayamanan. Sapagkat araw-araw abalang isip, pagod ang utak, pagod ang damdamin, hindi niya malasap ang sarap ng buhay sa maraming alalahanin, sa maraming inaalala, sa maraming kinatatakutan. Baka mabankrupt ang aking negosyong ito, baka mawala ang ganito ko, baka ganito, ganito. Puro baka, baka, baka. Hindi naman baka ang Ama. Siya ay hindi guya, siya'y katotohanan. Ang tunay na sarap ng buhay, nilasap mo kung ano ang meron ka, naginhawahan ka kung ano ang nasa iyo, at ikinasiya ng puso mo kung ano ang nakamtan mo. Hindi yaong imbak ka ng imbak, hindi mo nasiyahan ang puso mo. Hindi mo nabigyang pagkakataon na nalibang ang isip mo. Abalang-abala. Abalang-abala. Sasabihin nakapahinga, hindi. Nakapahinga, umaandar ang utak. Nagkukwenta ng pera. Nag-iisip kung anong negosyo pa.
Inaalala kung anong gagawin pa. Yan ba ang nais ng Ama? Ang nais ng Ama, anak niya, magpakaligaya ka. Lasapin mo kung anong meron ka. Kaya, kung ano ang mayroon ka, kung hindi mo ito sa masama kinuha, tikman mo kung anong nais mong tikman. Kainin mo ang nais mong kainin. Tunguhan mo ang nais mong tunguhan. Subalit ang wag mong gagawin, ang sama ay mawalay. Sapagkat ang buhay, papalit-palit lamang. Paano kung sa isang pagkakataong ikaw mayaman, na sa bawat araw ay ginugugol mo ang isip at damdamin mo sa iba't ibang pagpapayaman pa. Subalit dumatalang takda na yung araw pala na yon ay araw na ng pagbawi ng buhay mo. Pinakinabangan mo ba't nalasap mo ang yaman mo? Hindi. Sapagkat hindi ka naging matalino. Hindi ka naturuan ng Ama. Sapagkat malayo ka sa Kanya. Sapagkat di mo siya kinilala. Sapagkat hindi mo nabatid kung anong karunungang dapat na mayroon ka. Ang karunungang nasa Kanya at karunungang nais niya, lasapin mo ang buhay at kung ano ang nakamtan mo. Huwag mong aalalahanin ang sa isang taon pa at sa isang buwan pa. Alalahanin mo ang maghapon at ang bukas ay bahala siya. Buhay ba ang Ama? Kaya pawang katotohanan, pagtawanan man ang sinuman, libakin man ang sinuman, kutsain man ang sinuman, ito ang pawang katotohanan. Sinong mayaman na nang namatay ay di nag-alala sa iiwan? Wala. Lahat ng mayaman, maraming alalahanin bago mamatay. Sapagkat sa kasakiman na huwag mawala, huwag mabawasan, huwag maubusan. Puso niya'y litong-lito, isip niya'y gulong-gulo, hindi masyahan, di makatulog ng 8 oras iyan. Sapagkat abalang-abala sa maghapon, tungo dito, tungo doon, tungo diyan, tungo diyan, tungo doon. Hawak mo ba ang buhay mo? Hindi. Walang may hawak ng buhay ng sinuman. Kaya't pinakamainam, ngayon ay masaya ka, kasama mo pamilya, lahat ng gusto ninyo, at nakikipagkapwa-tao ka, hindi ka nasusubukan ng Ama. Hindi mo pinagdamot ang biyaya sa iyo. Hindi mo pinamigay sa walang kwenta. Di mo dinala sa walang kabuluhan. Pag namatay ka, masayang kaluluwa. Yan ang pawang katotohanan na di maabot, matarok ng tao. Kaya't may kakilala ba kayo ng kanyang buhay ay nilagak sa Ama, masaya niyang ninanamnam ang lahat ng nasa kanya, masaya niyang pinagkakatiwala sa nagpahiram sa kanya, masaya siyang nilalasap ang bawat araw niya? Purihin niyo siya. Anak siya ng Ama. Hindi niya nagugulang maghapon niya sa iba't ibang pag-iisip, sapagkat alam niya, kontento na siya. Yaon ang anak ng Ama. Yaon ang totoong anak ng Ama. Nalalasap ang sarap ng buhay. Nagiginawahan sa kalooban sa lahat ng ginagawa niya, sapagkat ang Ama ang sumasa kanya. Inaaliw siya, tinuturuan siya, natuto siya, at ang buhay niya ay naging makabuluhan. Kaya't lahat ng kinamtan niya, tinuruan kung papaano ito magagamit sa tamang pamamaraan, sa tumpak na daan, doon niya ibinigay para sa kanyang buhay na pinahiram. Mga mahal,
Sino nga ba si Kunchi? Tao lamang katulad niyo. Ano nga ba ang sinambit? Bibig lang ang nangusap. Sa inyong harapan ay wala kayong nakikita. Subalit baybayin niyo ang banal na aklat. Nandyan lahat. Kung nais mong lumigaya, huwag gugulin ang isip mo sa buong maghapon sa paglilibang kung paano ka yayaman. Gugulin mo ang isip mo kung paano ito'y papayapa at lahat ng nasa iyo makasisiya sa puso mo. At doon ang galak sa kalooban mo'y kakamtin mo tao, kaya't ang kayamanan mong nakamtan nakapagpagalak sa iyo, nakapagpasiya sa iyo, nakapagpaganda ng kalooban mo, nakapagpaliwanag ng isip mo, nakapagpabuti ng katawan mo, nakapagpasiya ng kaluluwa mo, at nakalugod sa Ama mo. Iyaan ang pawang katotohanan. Subalit, umunlad ba ang buhay mo na ganang ikaw ang nasyahan? Na ganang ikaw ang naghari? Na ganang ikaw ang nangunguna? Hindi totoo. Kilala mo ang Ama. Magalit at matuwa. Sapagkat ito ang pawang katotohanan. Kung lahat ng tumatawag ng Ama ko at Ama ko ay totoo, alam mo ang batas ng Ama. Alam mo ang kalooban niya. Dama mo ang kalooban niya. Kilala mo salita niya at tutuntunin mo habang nabubuhay ka sa ibabaw ng mundo. Kaya mapapalad ang nasyahan sa buhay at di alintana ang bawat araw. Sapagkat kasiyahan, angkop sa kalooban, papuri walang hanggan, samang naglalang. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Sapagkat, pakatandaan ninyo, isa kang magulang na mayaman, 5 ang anak mo, tamang paparti-partihin mo yaan. Subalit pakatandaan ninyo tao, hindi lahat ng pinarti mo, gayon din sa iyong kakamtin ng lahat ng anak mo. Sapagkat walang silbi ang guhit ng palad kundi ito ang masusunod. At walang silbi ang kapalaran kundi Ama ang siyang nagpapatupad. Sa makatwid at madaling salita, pundar mo mang lahat ang para sa anak mo. Subalit, hindi magkakapare-parehas ang magiging kalalagayan sa buhay. Hindi magkakapantay-pantay ang kaganapan sa buhay. Hindi pare-parehas ang magiging damdamin. Hindi pare-parehas ang tatahakin at di pare-parehas ang magiging kaisipan. Kaya't mapapalad ang may anak na naituwid, naitumpak. Bago tumibay ang buto na di na mabaluktot mo sa tigas na parang bakal nito. Kaya't ang sinumang anak na may kapalarang mabuting magulang, marunong maghubog, maghutok para sa Ama, at nakilala at pinakilalay Ama, magalak magpuri kang magulang, bagamat salat sa kayamanan, mayaman ka sa pananalig at pananampalataya, espiritual na pamumuhay, hindi ka katitigangan. Sapagkat ito ang tunay na kasiyahan, ang kayamanan na espiritual na buhay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, may pamilya ba kayong batid? Ang kalalagayan? Hangang-hanga kayo sa kayamanan? Inggit na inggit kayo sa nakamtan? Huwag kang humanga, anak ng Ama.
Huwag kang mainggit, anak ng Ama. Kung ano ang nasa iyo'y pasalamatan mo. Kung ano ang nakamtan mo'y namnamin mo, nang may galak sa puso mo, at umasa ka ng gulong ng buhay, ay di mamamatay. Sapagkat habang nabubuhay, paikot-ikot lamang sa daigdigan ang magaganap at kaganapan sa bawat anak ng Ama na kanyang nilalang. Kaya't kayong lahat may karapatang malaya, kayong mag-isip, kayong magsalita. Subalit sa kalayaan nyo, huwag kayong mawalay sa malalim at malawak na sa Ama na pagtanggap. Sapagkat itong magpupundasyon sa inyo, itong magpapatibay sa inyo kung paano ka naging tao hanggang kamatayan at ang kaluluwa mo'y sa'yo'y humiwalay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ito ang aral ng katotohanan. Maliban ito ay tanggapin, magagalak ang puso mo. Subalit kung iyong itatakwil, wala ka sa katotohanan. Sapagkat pag nilayan mo man tao ang buhay, hindi ka mabubuhay kung ganang ikaw lamang. May bumuhay sa iyo at ang bumuhay sa iyo, ang nais niya ikay lumigaya, ang nais niya ikay maging masaya, ang nais niya maging payapa ka. Sa kabila man ng pagdalisay niya, maalala mong siya ang kasama mo. Upang sa gayon, hambing sa balong malalim, na patuloy sumisibol pa ibabaw, at di ka katitigangan kailanman. Salok ka lamang ng salok upang lumago, at mapawi ang iyong uhaw, at kailanmay di matutuyo ang iyong lalamunan. Yaon ay ang salita na nagbibigay buhay. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Katotohanan ang tinuran ko't binaybay. Dito mapapatotohanan kung anak ka ng Ama, na tuwirang mananampalatayang tapat ka. Ang kalaliman niya ay matatarok mo, at ang kababawan mo'y palalalimin niya. Sapagkat siya ang may-ari ng utak mo, ng puso mo, ng buong pagkatao mo, sapagkat wala kang binalangkas na buhay kung wala kang Ama. At yan ang pawang katotohanan. Kung taglay mo ang Ama't Anak, Espiritu Santo ay ganap din sa buhay mo. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Kaya't mapapalad ang sa kabila ng kaabalahan, may oras pa rin sa Ama. May panahon pa rin na nag-uukol para siya ay pakipagtipanan. Hindi lamang sa isang dako ang tahanan niya, kundi sa buo mong katawan, na maari kang panahanan maging templo ng Espiritu ng katotohanan. Mula ulo hanggang talampakan, ipananamnam niya sa iyo buhay na totoo. Mapapadama sa iyo, kumikilos sa buhay mo. Handa kang alayan anumang saglit at sandali. Nekarameneyahan, nekarameneyahan, nekarameneyahan. Kaya nga't kung ang talino mo'y sa Kanya nagmula, wala kang pagkabahala, wala kang kagulumihanan, isip mo'y payapa, utak mo'y hindi mapapatid na daluyan ng kainaman, sapagkat siyang nagpapaandar ng iyong
buhay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Katotohanan, hindi sa kayamanang pangkalupaan ang kagalakan. Papakliin lahat ito ng Ama kung ito ang katwiran mo, sapagkat walang totoong katwiran maliban ang mula sa Kanya. Yaong mabuhay ka't mamuhay nang naaayon sa Kanyang kalooban. At dito matutunton at gagawin ng tao kung ganang pagkatao na damdamin at kaisipan. Magagawa ito ng damdamin mula sa Espiritu. Espiritong taglay mo, taong tumanggap at kumilala, kaya naiiba ka sa kapwa mo. Patotoong anak ka ng Ama na nabuhay ang Espiritu niya. Sa pangalang Hesukristo, ikaw ay naiba sa pagkilala at pagtigala, pagtupad at pagtanggap na tunay mo siyang dinakilang Ama. Nagkarameneyahanam. Mahirap itong gawin. Di nyo kakayanin. Subalit walang mahirap sa inyong tatanggapin. Kaya't kung lahat kayo ay makakakilala lamang at mananahan sa inyo, lahat ay magaan para sa inyo na makanta. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Sabi nga po, katulad mo, lovely, dapat laging masaya. Ano? At alam niyo po ba, ang stress pala maraming apektado sa mekanism ng tao. Pwede rin maapektuhan ng bato mo. Maging mahina siya. Sapagkat kung ikaw ay tamad uminom, kain ka ng kain, ano panlilinis sa'yo? Tama ba ga? Maring sa iyong pag-isip, sa iyong pag-aalala, maapektuhan ang baga mo. Maapektuhan ang puso mo. Apektuhan ng bituka mo. Lahat na yan na mekanism. Kaya, alam nyo ba ang sikreto sa mapayapang buhay? At lagi kang makakatawa kahit walang bulsang umaapaw na laman? Ama ang tanggapin at kilalanin. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Mahirap paniwalaan, mahirap tanggapin. O tatanungin niya kayo, bakit ba ang tao pag nagnegosyo ay kailangan ng maraming puhunan? Para tumita, lumaki ang kita. Naniniwala po ba kayo, hindi lahat ng malaking negosyo ay malaki ang kita? Kumisan, minamata-mata mo, lugawan lang, tubong lugaw. Kaya nga sinabi tubong lugaw. Di ba ga? Tama po ba? Minamata-mata mo, sabi mo'y basura. Hindi mo alam, nandyan ang pera. Minamata-mata mo, bakulera. Hindi mo alam, sigurado kita. Kaysa sa yung namuhunan ka ng milyon, pagkatapos bangkarote ka. Tama ba ga? Kaya mapapalad ang binigyang pagkakataon na mamuhunan at magkapuhunan, na may talinong paandarin kung paano gagamitin. Sapagkat di lahat ay may kangking kakayahan. Sapagkat kung pantay-pantay ang katalinuhan, lahat ay negosyante, sino pa bibili? Tama ba ga? Pero lahat ng tao may pagnanasang yumaman. Ano po? Totoo yan.
At walang taong sinungaling ka. Pag sinabi mong hindi ka gustong yumaman, si Apo Kunjing din, pangarap yumaman noon. Kaya huwag mo sabihin, walang pangarap. Lahat ng tao ay nagmimiting umunlad ang buhay. Sinungaling ang taong hindi nagmimiting makatigaw sa buhay. Tama po ba? Subalit alam niyo po ba? Napakabuti ng Ama. Binigyan niya ng kaisipan at damdamin ng tao na nagkakaroon ng isang araw, isang janitor. Pa-English pa. Pawalis-walis siya. Sabi niya. Pagkatapos nagkwento, sabi niya, galing daw siya sa ganito, ganito, ganito. Bakit ako mag-award sa buhay? Ay bakla pala. Sabi ko, pag-aralan po ninyo. Ano man ang iyong katangian, di ka rin dapat mahiya. Basta wala kang ginagawang masama. Tama po ba? Kaya sabi ko, happy ka sa ginagawa mo. Yes, why not? Sabi niya. Bakit nga ba naman? Pag tagahugas ka lang ng pinggan, minamata ka ng kapwa mo. Aba, maging proud ka. Bakit? Kundi ako tagahugas ng pinggan, walang taong mayaman na magpapahugas ng pinggan sa akin. Di ba ga? Kaya lang ang tao, kahihiya. Alam niyo po, kung ano ka, tanggapin mo. Kung sino ka, magtiwala ka sa sarili mo at higit mong pagtiwala ng Diyos mo. Sigurado, magkakaroon ka ng ano po yung tinatawag? Confidence. Tiwala sa buhay. Sa puso mo, sa isip mo, magkaroon ka ng tiwala na ikaw ay may karapatang lumigaya sa buhay. Pag wala kang tiwala sa sarili mo, wala kang makakamtang nilaga. Sapagkat ang walang tiwala sa sarili, takot makisapalaran sa buhay. Pag wala kang tiwala sa sarili mo, magsalita ka lang, naku baka mapahiya ako baka hindi. Bakit? Sinong mamamahiya sa iyo? Tao lang. Kasama mo ba yung sinilang? Kasama mo ba yan sa buhay? Tao lang ang magtatawa sa iyo at mamamahiya. Ang wag lang mamahiya sa iyo ang Diyos mo. Mabubuhay ka pa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya lamang ang tao, nahihiya sa tao. Baka mali sinabi ko. Baka hindi tama gagawin ko. Bakit wala kang tiwala sa sarili mo? Kung ginagamit mo ang Espiritu ng Ama sa katauhan mo'y naririyan, lagi mong tatandaan, hindi ka tuturuan ng pagkakamali sa buhay mo. Na ikamamali ng buhay mo. Kaya't magkaroon ka ng tiwala sa Kanya at magkakatiwala ka sa sarili mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, pag sinabing, hoy, mahirap ka lang, hindi kita ka-level. Gagalit ka ba agad? Magagalit ka ba? Hindi. Bakit? Kung hindi mo man bago ka-level ang Diyos naman mahal ako Di siyang mangangalaga sa akin. Nung ka, baka kung di mo ka-level, ang siya pang sa'yo'y mamaya mag-aakay. Buhay ba, Ama? Dapat ganun ang katwiran ng tao. Level daw. Yes. May level ang kaloob ng Diyos. Kaya kung anong level katanggapin mo, huwag mo ikahiya at huwag mong hamakin. Kung anong level ka, pasalamatan mo, magalak ka sa buhay mo, at hintayin mo kung kikilalanin mong Ama, maaring maiba ang level ng buhay mo. Buhay bang Diyos? Buhay bang Ama? Katotohanan ng sakit tinuturan. Tao lamang ang maraming satchat at salitang hindi mainam. Subalit ang Ama kailanman walang sasabihin sa iyo ay ikapapahamak, ikapapahiya, at ikamamatay. Kundi lahat ng sasabihin niya, makabubuti sa iyo, makasisiya sa iyo, makagagalak sa iyo, at makapagbibigay buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya,
Mahirap ka ba? Barong-barong batahanan mo. Huwag kang mahiyang magpapasok sa mayaman. Kung ano ka, tanggapin mo. Diyan mo makikita ang totoo kung sino ka para sa kapwa mo. Diyan mo makikita ang katotohanan na siya'y anak ng Diyos at anak ka rin ng Diyos. Nagmamahalan kayo, mahirap ka man sa Kanya. Subalit kung bilang tao ka, sasabihin mo, nakakahiya. Mahirap ako, mayaman ka. Sa pananaw ng Ama, pantay-pantay. Walang mahirap, walang mayaman, pantay-pantay. Katawan mo'y alabok, magbabalik sa alabok. Kaya nga, anak ba kayo ng Ama? Pantayin niyo ang pananaw sa kapwa niyo. Magmahalan kayo. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Tao lamang ang magsasabi sa iyong, congratulations, ang galing mo. Tao lamang ang magsasabi sa iyong, kakahiya ka, hindi tama ang ginawa mo. Tao lamang ang magsasabi sa iyo, wow, ang galing mo naman, ang yaman-yaman mo. Tao lamang ang magsasabi sa iyo, kahirap mo naman. Tao lamang magsasabi sa iyo, mabaho ka. Ay, kabango mo naman. Subalit ang Ama mo, walang sasabihin sa iyo, kundi ito, anak, tuntunin mo ang landas ko na tinatahak ng Kristo, na inalay ko sa iyo upang kamtin mo ang danang katotohanan ko at makapamuhay ka sa kalooban ko. That's it. Yan ang sinabi para sa lahat. Kung lahat kayo ay magiging ganap, ang Ama'y marunong sa lahat. Matalinong walang katapos at kamatayan. Nung kang wala kang alam sabihin kundi ang salita mo. Nung kang wala kang alam gawin kundi ang alam mo. Subalit, may Ama ka. Kung ano lang ang alam mo'y batid niya, kung ano lang ang nakamtan mo'y batid niya, at kung sino ka ay kilala ka niya. Kaya, sa Kanya ka mahiya at matakot. Sa Kanya ka gumawa ng tama't tumpak. Siyang magtutugma sa iyong gala. Nekkarameneyahanam. 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 Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Ganang pagkatao na nasa harapan nyo, walang maiuulat na tulad ng sinambit ko. Hinayag ko't idinatal, ninukal na tuwiran sa kanyang bibig ay lumabas upang ibukat may lahat. Kaya't kung kayo lamang ay tuwirang anak ng Ama, nakikilala't sa kanya'y tatanggap. Kung papaano ko siya sa inyo'y pinakikilala, matutuntun niyo ang kalooban niya, matatanggap niyo ang kagustuhan niya, atas niya'y tutuparin niyo at magiging anak kayo na matatawag na tunay na pinagpala at marapat. Nekkarameneyahanam. 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 Wala sa itsura ng tao, panlabas na anyo nito, para masabi mo, mabuti siya at masama siya. Kundi sa lahat-lahat, Amang nakalilirip ng kanyang mga anak. Sa kanyang mga anak, sa kanilang mga isip, sa kanilang mga damdamin, sa inyong lahat, mga mahal, tanging Ama lamang ang sa inyo ay marapat. Lagakan ng buhay, pagkatiwalaan sa buhay, pagbigyan sa lahat ng marapat at tumpak para sa katatama ninyong lahat. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Mapapalad ang nagsusumakit, nagsusumikap, nakamtin ang marapat, Ama ang tinanggap, tuwirang magagalak. Ay, buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, sabi ko kanina, bukas mamaya pagkatapos ng misa, sabi ko,
Sumainyong kapayapaan, Ama. Ganun po ba? Pauwi na sila? Hindi ako sinagot ng Espiritu. At nang matapos na po ang misa at nagsisiawit na, ala, umaba. Nawala na rin po ang antok ko habang nakikinig ako ng homily. Napakabuti po ng Diyos. Alam niyo po, lahat naman po tayo'y matututo, di po ba? Ako rin po naman ay walang alam eh. Ako rin naman po'y walang may pagmamagaling at may pagyayabang. Yung sarili po natin buhay ay kaloob lang ng Diyos. Kaya, alisin na po natin yung nakakahiya. Alam niyo po, hindi na po natin dapat bukang bibig ang nakakahiya kung tama ang ating ginagawa. Marapat mo lamang sabihin ang nakakahiya pag walang hiya ka. Buhay po ba, Diyos? Totoo po ba yan? Kaya, salamat po sa Ama. Tayo hindi na walang hiya. Magandang umaga po sa gabing ito at pagpalain kayo. May natutunan po ba kayo? Mabuti pa kayo. Ako mamaya pa lang mag-aaral. Makikinig ako ng mensahe. Kung di pa po ako patutulugin, mapapakinggan ko. Subalit kung ako po yung nakakatulog na, bukas na ako makikinig. Kaya, totoong-totoo po, mahirap sumumpa. I swear, wala akong alam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ang alam ko lang, manalig, magtiwala. Yun lang ang natatandaan. Naku, sabi ko, Panginoon, pwede na palang iwanan ng mga lagat. Ilang araw naman sa pag-alis ulit. Paragdag ng paragdag yata yan. Kapatid na Beth. Guro, salamat naman. Kapatid na Gloria. Alam mo, maganda ginawa mo kapatid. Congratulations. Biba! Mahal ka ng Ama. Totoo yan. Sapagkat nawawala ang kanilang pagkatakot sa sarili, nagkakaroon sila ng tiwala sa sarili pagka binibirit. Kaya, sensya na walang pasalubong. Buhay po ba ang Diyos? Ay, alam niyo po ba, talagang pag nilayan po ninyo, sabi nga po, itong gawain ito, nagtindig ng choir ang Ama, nagbigay ng mga awit. Salamat kay kapatid na Alan na pinatatag ng Ama sa pananampalataya, pinatibay ng Ama na kahit walang sweldo. Alam niyo po, marami kaming pinagdaraanan. Kaya naman po, damang-dama namin ang pag-ibig ng Ama. Salamat, mahal na kapatid na Liway. Kung kayo'y manonood, salamat, pinasasalamatan kita. Natulungan mo ang mga alagad habang wala. Ano po, kahit minsan lang sa isang araw, minsan lang sa once in a blue moon naman. Hindi siguro naman. Hindi once in a blue moon. Baka maring once a month. Di po ba? Teka, may sasabihin po ako pero nalimutan ko. Pag naalala ko na lang uli. Alam nyo po, ganun ako Kaya akala ng tao yung hindi nakakakilala sa'yo, para kang gumagawa ng istorya, po? Pag may bilang tao po, pag mayroon sinabi sa akin, habang naalala ko, pag nagmisahe na po, wala na yun sa akin. Hindi ko natanda. Kaya salamat po sa Panginoon. Napakabuti niya, napakadakila niya. Hoy anak, ilang araw ka na lang, bukas uli ha. Ay kapatid na Peli, nandito si Aisa. Sinabi ko na sa mami mo, matutuwa yon. Ay kapatid na Peli, nandito si kapatid na Hoy, may alagad pala doon sa labas. Tingnan ko kung alagad yon. Alam niyo po, napakabuti po ng Panginoon, Inaapuhap niya yung mga anak niya. Tayo po, wala man tayong tinatawag na
relihiyon. Dahil may relihiyon na po tayo eh. Hindi naman po tayo nagtitindig ng relihiyon. Karagdagang karunungan na lamang po, pag-aaral, karagdagang pag-aaral lang po ang ating ginagawa dito. Pakikipagrelasyon natin sa Panginoon, pakikipagtipan natin sa Kanyang dambana sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, na kung nanamnamin po ninyo at susuriin ninyo, may pakinabang po kayong kakamtin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, hindi man po masabi ng tao kung anong uri tayong relihiyon, ay talaga pong wala tayong relihiyon dito, kundi tayo ay isang samahan na dinadama ang Diyos, kinikilala ang Diyos, tinanggap ang Diyos, pinagtitiwalaan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, sa pangalan ni Kristo, at tayo ay Katoliko. Ako po hindi ko kinahihiya na ako'y Katoliko. Kahit sinasabi nilang katok, liko. Sabi nila, katok, liko. Sabi ko, kagaling naman ng tao. Napakagaling magbanyag, magbansag sa kapwa niya. Siya kaya'y ligtas? Sabi ko po, ligtas kaya siya? Sigurado kaya siya? Hindi siya sigurado, sinisigurado ko na. Kasi mapanghamak siya ng kapwa niya eh. Katok, liko. Baka siya ang katok, liko. Dahil nakatala sa banal na aklat. Huwag mong hamakin ang kakayahan ng kapwa mo. At huwag kang manghusga ng kapwa mo, sapagkat sa pagkain, may kumakain ng gulay, may kumakain ng karni, at may kumakain ng isda. Kung ano ang kanyang gusto, malaya siya. Kaya lamang, hindi ang kalayaan ang dapat na patuloy gawin ng tao para siya'y maligaw, kundi ang kalayaan na yan ay kalayaan para makita mo at makilala at madama mo ang Diyos na tinatawagan mo. Tawag ka ng tawag ng Panginoon, Panginoon. Sino ba yung Panginoon mo? Sarili mo? Pera mo? Bagay mo? O ang Diyos mo? Na lahat ng nasa iyo ay siya ang nagpahiram sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sabi pa, luhod, tayo eka, luhod, tayo. Ba't eka, luhod, tayo pa sila. Hindi na lang eka manalangin ng ganyan. Alam niyo po, ang tunay na pananalangin na taimtim, kahit di ka nga lumuhod, kahit nakaganyan ka lang, kahit nakaupo ka lang, kung nasa puso mo ang dinudulugan mo. Subalit bilang Katoliko ka, na sinusunod mo ang iyong relihiyon, kung ano ang patakaran, sumunod ka. Walang masama, walang ikasasama kung tama mong ginagawa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya lang nakakasama at sumasama sa mga dalahira, sa masama ang bibig at masama ang isip. Sa mabuti ang isip, magandang bibig manalita, mabuti ang puso, lahat ay mabuti, walang masama. Buhay ba ang Diyos? Kaya, paano mong masasabing ligtas ka kung humahamak ka ng kapwa mo? Nilalait mo ang pananampalataya ng kapwa mo at sinasabi mo ikaw lamang ang maliligtas. Gaano ka sigurado? Gaano ka totoo? Ikaw man di mo alam kung ligtas ka nga. Bakit? Sapagkat hindi sa pagbabasa ng Biblia ang kaligtasan. Ang magandang relasyon mo sa Ama, ang magandang pagtanggap mo sa Espiritu niya, ang pagsasabuhay mo ng salita niya, ang kaligtasan mo makakamtan. Sapagkat kung alam mo at kilala mo siya, kapwa mo, mahalin mo. Kapwa mo, huwag hamakin mo. Kapwa mo, huwag laitin mo. Kapwa mo, huwag husgahan mo. Kapwa mo, huwag dalahira ang bibig mo. Sapagkat kapwa mo, kapwa, anak kayo ng Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung sasabihin ng kapwa niyo, wala kayo sa katotohanan at di kayo totoo, sumagot ka ng Amen. Bakit?
Kung sasagot ka ng, bakit? Mapapasama ang bibig mo. Kapag sinabi mong amen, tinatanggap mo kung anong paratang ng kapwa mo. Tinatanggap mo kung anong husga ng kapwa mo, alang-alang kay Kristong kinikilala mo. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat kung sa sinabi niya, doon siya masaya. Kung sa sinabi niya, doon siya lumigaya, nakapagpasaya, nakapagpaligaya ka. Subalit kung sa sinabi niya, nagalit ka. Kapwa nagalit kayo, anak kayo ng demonyo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tama po ba? Totoo po ba? Kaya wag sabihin mo, anak ka ng Ama. Religion lang, nagkakagalit kayo. Tama po ba yaon? Kaya, para sabihin na ikay anak ng Ama, patunayan mo sa gawa, huwag sa salita. Buhay ba ang Ama? Kung sasabihin naman ang kapwa mo, nako, tapos na ang Kristo, wala nang ginagamit ng mabuting espiritu, ng banal na espiritu, wala na eka. Maniniwala ka eka, huwag mong ipagtanggol ang sarili mo. Babayaan mo ang sarili mo, ikutsain ang kapwa mo. Magtawa siya ng magtawa. Humalakak pa. Basta ikaw ay masaya. Bakit ka malulungkot? Bakit ka magagalit? Bakit ka mayayamot? Bakit ka mag-iisip? Sentido kumon gamitin mo. Anak ka ng Ama. Buhay bang Ama? Mga minamahal, kaya ang tao'y nararahuyo sa galit. Taas ng kalooban ay di mawawalay. Kapag hindi mo tinanggap na ikaw ay pagtawanan. Kapag tinanggap mo sa iyong pananampalataya, sa iyong pananalig, sa iyong ginagawa, ay hahamakin ka ng kapwa, anak ka ng Ama. Sapagkat walang naglingkod na hindi pinagtawanan. Walang naglingkod na hindi hinama. Walang nagpakatotoong lingkod na hindi hinusgahan. Patototohanan ng Ama sa mga gawa ng anak niya. Doon siya hahatol, hindi sa salita. Madaling magsalitang mabuti kahit ang masama. Nakakasalita ng mabuti. Kahit ang masama, nakakagawa ng mabuti. Subalit, tinatarok ng Ama puso mo. Nililirip niya damdamin mo. Doon kanya sinusukat kung totoo ang sinabi mo at ginawa mo. Kaya ang Ama ang hahatol na totoo. Hindi kapwa mo. Kaya huwag magalit ka. Pinagtawanan ka man, hinusgahan ka man, ipagpatuloy mo kung totoo ang ginagawa mo, kung totoo na sumpungan mo, kung totoo ang gampanin mo. Laban ng kabanalan ay ipagpatuloy. Sapagkat ang Ama mo ay siyang buhay mo, siyang lakas mo, siyang liwanag mo, siyang lahat sa iyo. Kung nadama mo sa puso mo, kaya't kailanman hindi ka pababayaan. Sumainyong kapayapaan sa patnubay ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib ng pagtitiwala kayo. Lumalim ang pananalig nyo. Magsiyaman kayo sa pang-espiritual na pamumuhay nyo. At ang lahat ng katotohanan ay paaalam, pababatid, ipagkakaloob ng Ama, ng Anak, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pagpalain kayo. Ay, wala na pong bendisyon. Sabado na lang. Aba, Mientras ayaw mo, umaba. Aba, meron pa pala. Asus. Ayan, talagang, tingnan nyo nga po. Anak, ako'y di nakalilimot, nakalimot ka man. Kaya, ayan po, may pahapon. Alam kong
magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam ko ayaw sumawa. Ayaw. Diringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon ka magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon ka magandang mangyayari sa inyo, mahalin, umangkin, tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napilan niya. Ba, marami. Sumisibol. Oh. Magsiunlad kayo. Apo, mamulaklak na kayo. Ayos na, Ay, purihin ka, Ama. Alam niyo po, pinagnilayan ko, totoo po lahat. Sa dating buhay ko nga po, pag hindi ka natulog sa gabi ng mga ilang oras, talagang masakit ang ulo mo, masakit ang batok mo, parang iba ang nararamdaman mo. Subalit alam niyo po, totoong-totoo sa Diyos ang lakas. Sa Kanya po lahat, basta payapa yung isip niyo. Wala naman pong hindi nagdaraan sa mga pinagdaraanan, ano po? Pero totoong-totoo po. Yung po bang sikretong binabahagi ko po sa inyo, yung kahit na may pinagdaraanan ka, nakukuha mong matulog, nagagawa mong makatawa, nagagawa mo makapakipag-usap sa kapwa mo, nagagawa mo yung tunay na napakahiwagang hindi mo po kayang ipaliwanag. May pinagdaraanan ka pero nakakapagpaaliw ka ng kapwa mo, nakapagpapalakas ka ng kapwa mo, nakakatanglaw ka ng kapwa mo, pero hindi niya alam yung pinagdadaanan mo minsan mas matindi pa sa buhay po ba ang Diyos? Totoo po yan. Nasasabi mo sa Kanyang, simple lang yan. Laban ka lang. Pero hindi na alam. Ikaw, Diyos.
Bakit po? Sapagkat ang nakikita mo, yung mga kagalakang binibigay niya. Ang nadarama mo, yung mga pagmamahal na binabahagi niya, yung galak. Yun na nga po yung sinasabing magalit ang bibig mo, pero wag ang damdamin mo. Pwede po pala yun. Alam niyo po, pwede kayong magsalita ng galit, pero mahinahon pa rin. Yung bang pararamdam mong galit ka, halimbawa, sinabi mo sa kaibigan mo, pambihira ka naman. Ba't mo naman nagawa sa akin yon? Pero wala dito, sa bibig lang. At pagkatapos niyon, magkaunawaan kayo. Yun ang tinatawag na nagalit ka, subalit di ka nagkasala. Nagalit ka sa anak mo, kinausap mo anak mo. Ba't mo naman ginawa yun? Ba't naman ganyan? Pero wala kang nararamdaman dito. Yung po bang galit na hindi apektado ulo mo, hindi apektado batok mo, hindi apektado paghinga mo, yung wala sa puso mo. Yun ang sinasabing nagalit na hindi nagkasala. Sapagkat sinungaling po yung taong sasabihin niya, ay ako hindi na marunong magalit. Kabanal mo naman. Ay, opo, lahat pwedeng magalit na hindi magagalit ang puso. Yung walang nararamdaman dito, yung salita bang, ganyan ka naman, bahala ka nga, ba't ganun? Ganun po ba? Yung ganun, ba't mo naman ginawa sa akin yun? O kaya, ay, ang tigas ng ulo mo, ay bakit ba? Yung ganun, pero wala dito. Alam niyo po ba yung wala dito? Magaan, masarap, maluwag. Kayo rin ang magagalak. Pero yung kasabay ng bibig mo, Tito, sama, pamaya-maya. Pahinga, tubig! Mamamatay ako sa iyo. Sino po kawawa? Dinayaan mo sarili mo. Tama po ba? Ay, totoo po yan. Napakasarap po. Totoong-totoo po. Yung bang pagngingit-ngit na pati damdamin mo hirap na hirap. Kailangan nagngingit-ngit ka. Pero dito wala ka nararamdaman. Pwede po yun. Ang Kristo'y nagalit din. Ang Ama'y nagalit din. Subalit, hindi na puot. Alam niyo po ba yun? Nagalit, hindi na puot. Kapag ang galit mo, may puot na, nagkakasala ka na. Kaya, magalit ang bibig mo, huwag ang puso mo nang hindi maglalim at lumalim ang iyong mararamdaman. Sugat na hindi mapaknit-paknit, gumalig-galing, maghilom, at patuloy na konting-kanti, sigurado, nagdurugo. Lalo na kung may bahaw, di pa bahaw, mayroon pang kaunti, pag o sige po, sino ba may sugat, kakantiin natin. Sigurado po, sapagkat yung loob ay hindi pa bahaw, hindi pa tuyo. Kaya pag nagganyan mo, aray! Sabi mo, yun po yung taong nagpatawad, pero hindi pa ganap. Pag nakanti, sigurado, yun po. Yun po yung taong, sabi niya, nagbago na. Subalit, sandali, parang libadura, madaling umalsa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, para wala kayong makamtan na gayon, total surrender. Buhay po ba ang Diyos? At, tingnan niyo po, yung tampok ng bulaklak, pag tinanggal nyo, lagas na lagas. Kung yung tampok ng bulaklak, natatanggal mo. De yung galit mo, matatanggal mo rin. Tama po ba? Ano po ba hindi kayang tanggalin? Lahat kayang tanggalin. Lahat kayang alisin. Lahat kayang gawin ng Diyos na sa inyo'y bumuhay. Kaya sa inyo po lahat, tayo nang magsiuwi. Buti na lang si Ruben nakapunta pa rito.